Isang mapagpalang araw muli mga bata, ang asignaturang ating pag-aaralan ay Araling Panlipunan 2, nasa pang-apat na quarter na tayo, week 5 and 6. Ang ating paksang aralin para sa araw na ito ay ang mga paglilingkod o serbisyo ng mga kasapi ng komunidad. Ang layunin para sa araling ito ay natutukoy ang mga paglilingkod o serbisyo ng mga kasapi ng komunidad. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, nais ko munang bigyan ng pasasalamat at pagkilala ang gumawa ng module na ito mula sa Division ng Parañaque. Maraming salamat po. Magbalik-aral muna tayo sa ating nagdaang aralin. Bilugan ang T kung tama ang ipinapahayag ng pangungusap at M naman kung ito ay mali. Una, ang pagtutulungan ay mahalaga sa panahon ng kagipitan at kalamidad. Ang sagot ay tama. Okay. Pangalawa, maaaring lumaki nang maayos ang isang bata kahit hindi niya natatamo ang karapatan niya. Kung ang sagot mo ay mali, tama ang iyong sagot. Okay. Pangatlo, tungkulin ang tawag sa ginagampanan ng isang tao bilang katumbas ng karapatang kanyang tinatamasa. Ang sagot ay tama, magaling. Okay. Ngayon, dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Pag-aralan ang usapan ng mga tao sa larawan. Ano ang ipinapakita ng larawan? Ano-ano ang mga serbisyo kaya ang ibinibigay ng mga bumubuo sa komunidad para matugunan ang pangangailangan ng mga tao? Halina't alamin natin. Yan. Sabi ng babae, magandang umaga po, Kapitan. May bagong proyekto po pala kayo. Sagot naman ni Kapitan, opo, kailangan po nating maisaayos ang kalsadang patungong pamilihan. Usapan naman sa kabila, magandang araw po mga barangay health worker po kami. Ano pong meron ngayon sa barangay health center? Yan ang kanilang usapan. Okay, nandyan si Kapitan, nandyan ang tinatanong nila kung anong nangyayari sa health center, kung anong meron. Ang bawat tao sa komunidad ay may mga serbisyong ipinatutupad at ginagampanan. Napakaraming serbisyo ang isinasagawa upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, pagpapagawa ng patubig upang magkaroon ng mabuting ani ang mga magsasaka. Ayan, ganito yung irrigation, yung patubig sa pagitan ng mga palayan. Okay, ito ay ginagawa lalo na dun sa mga lugar na konti ang tubig. So, naglalagay sila ng patubig para hindi natutuyuan ang mga palayan para magiging maganda ang ani ng bigas, okay, ng palay para marami tayong bigas. Sunod, pagtatayo ng pamilihang pambarangay. Ayan, bakit mahalaga yung meron tayong sariling pamilihang pambarangay? Para hindi na tayo lalayo, para mas accessible sa atin, para mas madali tayong makakabili kung ano man ang pangangailangan natin. Pangatlo, pagtatayo ng health center. Ayan, bawat barangay ay may ganito, di ba, may health center kung saan tayo nagpapa-check up ng libre,
nagpapa-check up si mami pag buntis, binibigyan tayo ng vitamins pag bata pa tayo, ina-injectionan tayo ng mga kailangan natin para maiwasan yung paglala ng sakit pag tayo kinapitan ng sakit. Okay, mahalaga na mayroon tayong health center kasi tinutulungan tayong mapanatiling malusog ang ating katawan. Pang-apat, pagtatalaga ng mga barangay pulis o barangay tanod upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Okay, ayan. Meron tayong ganyan para kung sakaling merong masamang loob sa ating barangay, ibig sabihin yung mga pasaway, sila ang huhuli, sila ang magpapanatiling maayos ang ating kapaligiran. Panglima, pagtatayo ng mga paaralan at pagbibigay ng libreng edukasyon sa elementarya at sekundarya. Diba sa nagdaan nating aralin, sabi ko sa inyo, hindi pwedeng hindi tayo makakapag-aral kasi libre lang ang pag-aaral sa elementary at secondary. Kaya, itong mga paaralan na to ay ipinatayo ng gobyerno para tayo ay makapag-aral kahit man lang sa basic education. Libre lang yun. Pang-anim, pagsasagawa at pagsasaayos ng mga kalsada at tulay. Okay, mahalaga din ang pagsasagawa at pagsasaayos ng mga kalsada at tulay, lalo na sa panggagalingan ng mga produktong ibebenta natin sa market o sa palengke. Kailangan maayos ang daanan para hindi naaantala yung pagdi-deliver ng mga kailangan natin katulad ng gulay, bigas, karne, at kung ano-ano pang mga pangangailangan natin. Kailangan maayos ang daan. Pang-pito, pagpapaganda at paglilinis ng parke at pasyalang pampubliko. Ayan. Kailangan magtatanim tayo ng mga namumulaklak o puno sa parke para maging presko at maganda ang paligid. At kailangan din papanatilihin nating malinis ito para maganda tingnan at kaaya-ayang pasyalan. Okay, sunod. Bukod sa mga serbisyong isinasagawa, marapat lamang din na ating makilala ang mga tao sa likod ng mga paglilingkod o serbisyo na ito. Siyempre, para mapasalamatan din natin sila at malaman natin yung kahalagahan ng serbisyong ibinibigay nila upang ating malaman kung ang karapatan natin sa isang serbisyo ay ating natatamasa o nararanasan. Ang mga sumusunod ay ilan sa kanila. Una ay ang barbero. Ayan. Ginugupitan niya ang mga taong may mahahabang buhok. Okay, siya ay ang tungkulin niya ay tulungan tayong maging presentable. Okay, maging maayos ang itsura. Okay, kaya ginugupitan tayo ng barbero para maging maayos o kaaya-aya ang ating itsura. Okay, pangalawa naman ay bumbero. Ang bumbero, pinapatay niya ang apoy kapag may sunog. Itong tao na to ay sobrang mahalaga lalo na pag mayroong sunog kasi sila ang nagliligtas sa atin sa pagkasira ng ating mga ari-arian o minsan sa pagkamatay natin pag may sunog. So pag nandyan sila, may iwasan ang paglaki ng sunog at may iwasang may mamatay. Pangatlo ay guro. Nagtuturo sa atin matutong bumasa, magsulat at magbilang. Okay, katulad ni teacher. Okay, mahalaga ang guro upang matuto ang batang sumulat, magbasa at magbilang. Pang-apat ay kaminero. Pinapanatiling malinis ang mga daan at kalsada. Sila ang tagalinis sa ating daan at kalsada. Bakit mahalagang dapat malinis ang daan at kalsada? Siyempre,
Kasi para pag umulan, hindi tayo magkakaroon ng baha dahil walang haharang sa mga kanal. Okay, kailangan malinis at para maging kaaya-aya ang paligid. Panglima ay ang karpintero. Ayan, gumagawa ng mga bahay, upuan, mesa at iba pang mga kagamitang yari sa kahoy. Mahalaga sila kasi kung wala sila, wala din tayong mga bahay, wala tayong upuan, wala tayong mesa, okay, at iba pang mga kagamitan natin, katulad halimbawa ng cabinet. Okay. Sunod ay ang kolektor ng basura. Kinukolekta niya ang mga basura para hindi na mangamoy na maaaring magdala ng sakit. Ayan, mahalaga yang basurero kasi sila ang nagtatapon ng mga dumi na nanggagaling sa bawat bahay. Kasi pag hindi nila natatapon, syempre mangangamoy at pag nalanghap natin, maaari tayong magkasakit. Sunod, panadero. Gumagawa ng iba't ibang uri ng tinapay. Ayan, yan ang kinakain natin pag almusal, o kaya merienda, o kaya snacks. Okay, so mahalaga din sila. Magsasaka. Okay, ito ang isa rin sa pinakamahalagang naglilingkod sa atin. Yung magsasaka, sila yung nagtatanim ng mais, palay, tubo, at iba pa mahalagang maaaring makain o maibenta upang kumita. Yung palay, dyan ang gagaling ang ating mga bigas. So, pag wala sila, wala tayong bigas. Yung mais, okay. Yung tubo, kasi dyan ang gagaling ang ating mga asukal sa tubo na yan. So, mahalaga sila kasi lahat ng mga itinatanim nila ay ginagamit natin. Okay, ngayon, subukan nating sagutan ang ating unang gawain. Iguhit ang check o maglagay ng check kung tama ang ipinapahayag ng pangungusap at X naman kung ito ay mali. Okay, una, ang bawat tao sa komunidad ay may mga serbisyong ipinapatupad o ginagampanan. Ayon sa napag-aralan natin, ang bawat tao daw ay may kanya-kanyang ipinapatupad at ginagampanang serbisyo. Tama, check. Okay, sunod, maraming pangangailangan ang bawat tao sa komunidad. Mahusay, check din. So lahat ay marami tayong pangangailangan, di ba, sa pagkain, sa pananamit, sa bahay. Okay. Pangatlo, may mga tao na nagbibigay ng serbisyo sa komunidad upang matugunan ang ating pangangailangan. Ang tamang sagot ay mahusay. Check din. Okay. Ngayon, suriin naman natin ang mga sumusunod na pangungusap. Basahing maigi ang pangungusap at isulat ang tama sa sagutang papel kung wasto ang isinasaad ng salitang may salungguhit at mali naman kung hindi. Makinig mabuti. Nagtuturo sa atin ang guro daw, upang tayo ay matutong bumasa, sumulat at magbilang. Mahusay, tama. Okay, pangalawa, mabilis gumawa ng iba't ibang uri ng tinapay ang kaminero. Ang sagot ay mali, kasi ang kaminero ay tagalinis. Ano ba ang gumagawa ng tinapay? Tama, panadero. Okay, pangatlo, hinuhuli ng mga bumbero ang mga lumalabag sa batas. Mali, kasi ang bumbero ay taga-apula ng sunog o tagapatay ng sunog o ng apoy. Ang nanghuhuli ay mga barangay pulis at barangay tanod. Ngayon, para sa inyong tayain,
Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutan ang bawat tanong. Una, maraming serbisyo ang ipinapatupad sa ating komunidad upang matugunan ang ating pangangailangan. A. Mali. B. Tama. C. Maaari. D. Hindi totoo. Pangalawa, ang mga bumbero ay nagbibigay ng serbisyo o paglilingkod sa pamamagitan ng A. Pag-apula ng apoy kapag may sunog. B. Paggawa ng iba't ibang uri ng tinapay. C. Paggugupit ng mga mahabang buhok ng mga tao. O letter D. Pangangalaga ng katahimikan at kaayusan sa komunidad. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang serbisyong ibinibigay ng pulis? A. Pag-apula ng apoy kapag may sunog. B. Paggawa ng iba't ibang uri ng tinapay. C. Paggupit ng mga mahabang buhok ng mga tao. O letter D. Pangangalaga ng katahimikan at kaayusan sa komunidad. Pang-apat, sino ang may karapatan na makatanggap ng serbisyo o paglilingkod sa komunidad? Sino ang may karapatan na makatanggap ng serbisyo o paglilingkod sa komunidad? A. Ang mga mahihirap lamang. B. Ang mga mamamayan lamang. C. Ang mga nakapag-aral lamang at nakapagtapos. O letter D. Lahat ng tao sa komunidad anuman ang katayuan sa buhay. Panglima, sino ang may karapatang magbigay ng serbisyo o paglilingkod sa komunidad? Sino ang may karapatang magbigay ng serbisyo o paglilingkod sa komunidad? A. Ang mga mahihirap lamang. B. Ang mga mayayaman lamang. C. Ang mga nakapag-aral lamang at nakapagtapos. O letter D. Ang lahat ng taong may kakayahan, may kaalaman, at may patnubay ng pamahalaan. Pang-anim, ang mga sumusunod na pahayag ay mga serbisyong ipinatutupad sa pamahalaan maliban sa isa. Ang mga sumusunod daw ay mga serbisyong pinapatupad sa pamayanan maliban sa isa. Alin ito? A. Pagtatayo ng health center. B. Pagtatalaga ng mga barangay tanod. C. Pagtatayo ng pamilihang barangay. O D. Pagtatayo ng milk tea shop para makapag-selfie. Pang-pito, bakit kailangan natin ang serbisyo ng mga tao mula sa komunidad? Bakit kailangan natin ang serbisyo ng mga tao mula sa komunidad? A. Upang magkaroon sila ng silbi. B. Upang maprotektahan ang ating karapatan. C. Upang makapagyabang sa kaya nilang gawin. O letter D. Upang mapanatili ang kalinisan ng paligid sa pamayanan. Sunod, si Divina ay isang dentista sa kanilang health center. Alin sa mga sumusunod ang paglilingkod na kanyang ginagawa? A. Nagpapanatili ng kalinisan ng komunidad. B. Nagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. C. Nangangalaga sa pisikal na kaanyuan sa komunidad. O letter D. Nangangalaga sa mga ngipin ng mga tao sa komunidad. Sunod, ang mga sumusunod na serbisyo ay dapat na nararanasan ng isang batang katulad mo, maliban sa isa. Alin daw dito ang hindi mo dapat nararanasan? A. Mapahamak sa pagtawid. B. Makapagpagupit ng buhok. C. Makapag-aral ng libre sa pampublikong paaralan. O letter D. Makakain ng masasarap at mamahaling pagkain. Sunod,
Bakit kailangan na ang isang bata katulad mo ay makatanggap ng paglilingkod o serbisyo mula sa iyong kinabibilangang komunidad? Bakit kailangan na ang isang batang katulad mo ay makatanggap ng paglilingkod o serbisyo mula sa iyong kinabibilangan na komunidad? A. Upang lumaking hindi mahusay. B. Upang lumaking mahina ang katawan. C. Upang lumaking walang pakinabang sa komunidad. O letter D. Upang maprotektahan ang aking karapatan na matanggap ang paglilingkod mula sa kinauukulan. Para sa inyong assignment, sa likhain natin, ang paborito kong tagapaglingkod. Ayan ang title ng gawain nyo. Okay, ang layunin ay maipahayag ang kahalagahan ng pagtamo ng serbisyo mula sa mga taong naglilingkod sa ating komunidad sa pamamagitan ng collage. Okay, kayo ay gagawa ng collage upang maipakita ang paborito ninyong serbisyo at ang kahalagahan nito sa kanyang komunidad. Okay, na kinabibilangan. Gagawa kayo ng isang collage. Okay. Ito ang pamantayan sa paggawa nyo ng collage. Basahin nyo mabuti ito para magkaroon kayo ng mataas na puntos. Sundin nyo kung ano ang kailangan gawin. Okay, ang mga pamantayan ay yung konsepto at pagkamalikhain. Okay, pag mahusay, 5 points ang makukuha. Pag napakahusay, 5 points. Pag husay, 3 points. Pag di gaanong mahusay, 2 points. Okay, so pag-aralan mabuti yung rubrics na yan bago kayo gumawa para maging maayos. Okay, ito ang pamamaraan sa paggawa. Una, magsaliksik ng mga larawan ng mga nagbibigay ng paglilingkod sa isang komunidad. Pangalawa, maaari itong gupitin o kaya naman ay iguhit sa isang malinis na papel hanggang sa makabuo ng isang collage. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong napili at ang kahalagahan nito. Okay. Pagtapos na kayong sagutan ang tayain at lighain natin, maaari nyo na itong kunan ng larawan at ipadala sa ating Messenger GC. Magandang araw muli mga bata.